Alright, good morning, good morning, good morning. Welcome po sa Batang Maynila Toys. Ngayon po ay ikasyam na araw ng buwan ng Nobyembre, taong 2024. Ngayon po ay araw po ng Sabado. So magandang araw po ng Sabado sa lahat. Guys, napanood nyo na ba itong interview kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ito na naman sila. At sabi ni pinayuhan ni dating Pangulo yung kanyang anak na lumayas na sa politika. At sabi din niya, wag nang mag-ambisyon na maging presidente at magpasalamat na lang dahil siya ay naging vice presidente kasi bibihira mangyari ang sa isang pamilya ang magkaroon ng isang presidente at yung anak ay vice presidente. So sabi ni Digong Duterte, tama na yan, Inday. Huwag ka nang mangarap, huwag ka nang mag-ambisyon. O sabi ni dating Pangulong Duterte. At sinabi rin ni Tatay Digong na matigas daw talaga ulo dito ni Sara Duterte. Hindi nga daw nakikinig sa kanya hindi natin alam kung ito ay panibagong drama na naman ng mga Duterte. Alam niyo naman sa pamilya nila, daming kadramahan Hindi tatakbo. Magugulat na lang tayo, biglang tatakbo. May patatakbuhin iba, magsasubstitute. Ang daming drama na itong mga to. A-attend, tapos hindi a-attend. Magsasalita, kasi iba yung sasabihin. Ganon po kagulo itong mga to. Hindi mo malaman kung ano ba talaga totoo ba sinasabi na itong mga to o hindi. Well, anyway, bago tayo magbigay ng reaksyon, pakinggan muna natin itong sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang interview. Dito ko na po paririnig sa ating cellphone. At imagine niyo lang po nagsasalita si dating Pangulo dyan sa ating screen. Ito guys yung pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung kanyang mensahe kay Vice President Sara Duterte. Kung si Inday nakikinig, salamat ka na lang sa Diyos na ang tatay mo naging presidente, ikaw naging vice president. Bihirang-bihira yan ibigay sa isang pamilya. Bihirang-bihira yan sa ganun. Hindi lahat ng pamilya sa Pilipinas. Pasalamat na lang tayo. Now, as fast as you can get out of politics, maghanap buhay ka ng negosyo, basta mabuhay ka lang mapayapa. Umalis ka na dyan sa politika. Huwag kang mag-ambisyon na Vice President ka. Kailan the mayor, si ginaipit ug maayo si Inday karon to the point nga mo ginapaitahan yung nagbikil para ma-impeach, no? O say, yung naa kay reminder o pahimangno sa mga congressman nga gapaningkamot o gaduot sa iyaha o sa ibuhang reminder. Ikaw kailan man ka ni Inday? Wala. Si Inday pumasok ng politika. You have to navigate yourself in the sea of politics. Hindi ko maturuan si Inday. Pati si Inday, hindi po pagsabihan. Hindi nakikinig sa akin yan. Yan ang anak ko na hindi nakikinig sa akin. Ayaw akong kausapin. So, ano na siya dyan? Kampi sa nanay niya. Hindi naman siya pang pero yung ni Inday is mas makinig yung sa nanay. Hindi sa akin. Pero as a father, grabe na low kasi alangga din mo si Inday. Was there a time hindi mo ba tangkin yan? Kasi a father is a father, always a father. Yeah. Hindi mo maalis yan. Mahal mo talaga ang anak mo, lalo na babae. Ganon that is how nature works. Maybe because vulnerable na babae sa away-away, delikado na panahon. Ganon talaga ang tapo ng
buhay sa mga sentimento. Pero ako kay Inday, she has to do it alone. Kasi mas mabuti ang alam niyang gawin niya na nandito pa ako, buhay pa ako. Maski wala akong gawin, na mali kong gawin niya. Kung wala magsabi sa kanya, Day, medyo wag ka pumasok dito. Ano nga. Hindi ko pa napagsabihan niya, pero mas mabuti nandyan ako. Inday, para sa akin, ito publicly ko, sabihin ko na sa inyo. I'm addressing myself to Inday. Kung si Inday nakikinig, salamat ka na lang sa Diyos na ang tatay mo naging presidente, ikaw naging vice president. Bihirang-bihira yan ibigay sa isang pamilya. Bihirang-bihira yan sa ganun. Hindi lahat ng pamilya sa Pilipinas. Pasalamat na lang tayo. No, as fast as you can get out of politics. Maghanap buhay ka ng negosyo, basta mabuhay ka lang mapayapa. Umalis ka na dyan sa politika. Huwag ka mag-ambisyon na dahil vice president ka na. Kawawang Pilipinas. Ang problema lang, itong problema ng droga, itong criminality, kailangan talaga may yan ang hanapin ninyo. Mas talo na Inday lahat yung nakaupo dyan. Inday talaga, nag-utol. Nalagada. Oo. Mas kuya pa sa mga. Nauna pa. Make no Kasi si questions. Inday, medyo, Kaya kailangan natin. maybe isa yung, kumbaga sa Bisaya pa, naliwat. Liwat na. May liwat na. Yung ugali. Salamat, Chris. Okay, so sandali. Okay, so yan mga kababayan yung yung maikling interview kay balikan lang natin yung sinabi. Una-una sinasabihan ni dating Pangulong Duterte na pwede nga bilisan na umalis sa politika. Masasabi ko lang dito, pinapaalis mo sa politika pero ikaw ayaw mo naman tumigil sa politika. Di ba? Paalisin mo si Sara Duterte sa politika pero ikaw tumatakbo ka pang mayor. Di ba? Physically, kumbaga hirap ka na nga pero ayaw mo pa rin umalis sa politika. So, paano makikinig sa iyo si Sara Duterte? Saka isa pa, sabi niya hindi daw nakikinig sa kanya, matigas daw ang ulo. At sabi, hindi ko alam kung ano to, kung drama ba to o anong klaseng style ito. Kasi bukong-buko na natin sila alam na natin style nila di ba? Doon pa lang, noong umpisa pa lang, sabi niya hindi siya tatakbo pero tumakbo siya. Tapos ngayon, eto na naman. Tumigil lang sa politika, wag mag-ambisyon, pero may naririnig naman tayong Save the Queen na sinasabi ng mga nila Asher, sino ba yun? Ni Guban. So ano ba talaga? Alam niyo, ito talaga mga Duterte, ang dami na itong kadramahan na style At bakit hindi nyo ngayon pinapatakbo? Dahil ba sa tingin niyo wala nang pag-asa sa pagka-presidente? Kasi sirang-sira na si Sara Duterte. Ang dami ng issue na naglalabasan na hindi niya kaya ipaliwanag. So baka yun din ang issue, baka yun din ang dahilan, kaya pinapaatras na ng tatay niya itong si Sara Duterte. So marami. Pwede naman ito diversion kasi nga inilalabas ni Guban yung Save the Queen na may gusto silang gawing presidente at kung ano-ano pinagagawa nila para i-prepare yung ganong senaryo. Ang dami. Kaya, ewan ko kung maniniwala pa kayo dito sa sinasabi ni Digong Duterte na pinapayaw niya yung anak niya. Alam niyo, mga style nito, bulok Sasabihin nila ngayon, huwag ka tumakbo. Sabihin nila, hindi tatakbo. Pero kinabukasan, tignan nyo, tumatakbo na. Nag-file na ng candidacy. Di ba nung nakaraan lang?
Kung may substitution, alam niyo mga kababayan, kung may substitution, malamang hindi pa sila nakapag-file. Magsa-substitute pa lang. Ay, yung mga style nila, yung mga drama ba, mga dramang pautot na kumbaga grand entrance ang dating. Ewan ko lang kung may epekto na naman yan sa darating na eleksyon kasi wala na, sirang-sira na sila sa totoo lang. Tignan mo kaya hindi sila nagtakbuhan yung magkakapatid O ba't hindi tumakbo senator? Kasi alam nila wala silang pag-asa. Hindi nga sila pumapasok sa survey Si Duterte, si Digong Duterte, dati number 3, number 4. Ngayon sa survey, wala na. Tanggal-tanggalan na. Hindi na pumapasok sa top 12. Yung itong nakaraan, bago siya mag-file ang candidacy bilang mayor. Kaya wala na. Talagang decline na ang kanilang popularidad. Kaya siguro sabi ni Duterte, alis ka na, Sara, Inday, magnegosyo ko na lang, total, yaman ng pera Magnegosyo ko na lang, total, ang dami mo ng confidential fund na nakakuha, dyan lang sa Davao, ang dami. Tapos dyan pa sa DepEd, dyan pa sa Office of the Vice President, hindi mo na kailangan magpolitika. Tigilan mo na yan. Huwag ka na mag-ambisyon maging presidente dahil mukhang malabo na. Dahil wala na, sirang-sira ka na Di ba? So, ayun lang mga kababayan. Yan lang yung masasabi ko. Dito sa panibago na naman drama na hindi niya pinapatakbo at sinasabing huwag na mag-ambisyon si Sara Duterte na maging presidente. Alam niyo yung mga drama na ito mga style bulok So, ilang mga kababayan, abang-abang tayo sa mga panibago pang mga kwento-kwentong barbero ng mga to. Ewan ko lang kung sino maniniwala sa kanila. Okay, so yun lang. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.